aapoy na galit. Bakit tinawag ni Kim Chiu na sinungaling ang hula sa kanila ni Paolo Avellino? Kilala natin si Kim Chiu bilang isang anghel na laging nakangiti. Pero bakit bigla siyang sumabog sa galit? Isang hula ang kumalat na maghiwalay daw sila ni Paolo Avellino at hindi ito pinalampas ng aktres. Sa live na television tinawag niyang sinungaling ang prediksyon. Alamin ang buong kwento kung bakit napuno na ang Chinita Princess, ang pagbangon ng dormant na bulkan, bakit hindi nananahimik si Kim Chiu sa mga hulang hiwalayan. Sa mundo ng showbiz sanay na tayong makita ang mga artista na nakangiti sa harap ng kamera, tinatanggap ang bawat kritisismo ng may mapagpapakumbaba at pinapalampas ang mga intriga na tila ba wala lang ito sa kanila. Isa sa mga pinakahinahangaan sa aspetong ito ay si Kim Chiu. Kilala siya ng publiko bilang isang Chinita Princess, mabait, laging masayahin, puno ng enerhiya at bibihirang magsalita ng masama laban sa kapwa. Kahit pa siya ang laging punteriya ng mga bashers, ngunit may hangganan ang lahat. May mga pagkakataon na ang pisi ng pasensya, kahit gaano pa ito kahaba, ay napuputol din kapag ang usapin ay tumatagos na sa kaibuturan ng puso at relasyon o personal na relasyon. Kamakailan isang insidente ang yumanig sa buong mundo ng mga tagahanga ng tambalang Kim Pao o ang sikat na love team ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Ito ay nagugat sa isang kumakalat na prediction o hula o manoy galing sa isang manghuhula na nagngangalang Roti na nagsasabing maghiwalay din ang dalawa at walang forever sa kanilang relasyon. Para sa isang relasyong iniingatan at tinitingala ng marami, ang ganitong uri ng negatibong enerhiya ay hindi lamang nakakagulat kundi nakakasakit. Ang inaasahan ng marami ay manahimik na lamang si Kim gaya ng kanyang nakagawian, ngunit iba ang nangyari sa isang episode ng It's Showtime. Nasaksihan ng madlang isang Kim Chiu na hindi natatakot magpahayag ng kanyang saloobin. Nagbigay siya ng maanghang na salita, walang paligoy-ligoy niyang sinabi na sinungaling ang lumabas na hula. Bagamat hindi niya direktang pinangalanan kung sino ang kanyang tinutukoy, malinaw sa mga nakasubaybay at sa mga marites ng bayan kung sino ang pinatutungkulan ng kanyang galit. Ito ay ang taong pilit na gumagawa ng laman sa relasyon na masaya at payapa. Bakit nga ba naging ganito katindi ang reaksyon ni Kim Chiu? Upang maunawaan ito, kailangan nating tingnan ang pagkatao ni Kim Chiu sa likod ng mga kamera. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya at sa obserbasyon ng marami, si Kim ay isang tao na ibinibigay ang lahat. Pagdating sa trabaho, ibinibigay niya ang buong husay. Pagdating sa pamilya, sobra-sobra ang kanyang pagmamahal at pagbibigay. Ginagawa niya ang lahat para maging masaya ang mga tao sa paligid niya. Kaya naman kapag ang isang tao na puno ng pagmamahal ay nakaranas ng walang basiyang panghuhusga o pilit na sinisira ang kanyang kaligayahan, natural lamang na makaramdam ito ng matinding sakit at galit. Ang sinasabing hula na maghiwalay sila ni Paolo Avellino ay hindi lamang simpleng chismis. Ito ay tila isang sumpa na gustong idikit sa kanila ng mga taong marahil ay inggit o nais lang makakuha ng atensyon. Ang mga fans ng Kim Pao ay agad na naalarma. Sa panahon ng social media, mabilis kumalat ang takot at pagdududa. Marami ang nag-aalala, marami ang napaisip. Totoo kaya ito? May problema ba sila? Dito pumapasok ang bigat ng epekto ng mga fake rejections. Hindi lamang nito naaapektuhan ang mga artista, kundi pati na rin ang libu-libong tagahanga na nagmamahal sa kanila. Ngunit ang takot ng mga fans ay napalitan ng pag-asa at tapang nang magsalita si Kim. Ang kanyang pagtawag na sinungaling sa hula ay isang direktang kumpirmasyon na hindi totoo ang mga negatibong balita. Ito ay isang assurance o kasiguraduhan na matatag sila ni Paolo. Tila nabuhayan ng loob ang lahat. Ang takot na baka magkatotoo ang hula ay napuwi dahil mismo sa bibig ng aktres nang galing ang katotohanan. Sinasalamin ng pangyayaring ito ang isang mahalagang aral tungkol sa hangganan ng kabaitan. Sabi nga ng marami, nakakatakot magalit ang taong mabait. Kapag ang isang taong mapagtimpi ay nasagad, aasahan mo ang kanyang bibitawang salita ay may bigat at talim. Hindi ito dahil gusto niyang manakit, kundi dahil kailangan niyang protektahan kung ano ang mahalaga sa kanya. Sa kaso ni Kim, ipinatanggol niya ang kanyang karapatan na maging masaya at ang kanyang relasyon kay Paolo na pilit binabato ng puti. Dapat din nating bigyan pansin ang papel ng mga bashers at mga taong mahilig makialam sa buhay ng may buhay. Ang mensahe ng video ay malinaw. Ang bilis ng ibang tao na pakialaman ang buhay ng iba kahit wala naman silang alam sa tunay na nangyayari sa loob ng relasyon. Ang mga hula ay hula lamang. Wala itong basihan sa realidad ng dalawang taong nagmamahalan. Ang pagpapakalat ng negatibong prediksyon ay isang anyo ng cyberbullying na naglalayong magtanim ng takot at pagdududa.
Ang panawagan ng karamihan ay simple lang. Respeto, matuto tayong respetuhin ang relasyon ng iba. Kung masaya sila, hayaan natin silang maging masaya. Hindi kailangan ng negatibong enerhiya sa mundo na puno ng problema. Mahalaga na makita natin na sina Kim at Paulo ay happy at never maghiwalay. Ayon rin sa pahiwatig ng actress, ang mga salitang binitawan ni Kim ay hindi lamang pagtatanggol sa sarili kundi pagtatanggol din sa peace of mind nilang dalawa ni Paulo. Para sa mga tagahanga, ang pangyayaring ito ay lalo lamang nagpatibay ng kanilang suporta. Nakita nila na handang lumaban si Kim para sa pag-ibig. Nakita nila na hindi siya magpapadala sa mga sabi-sabi. Ang Kim Chiu na nakita natin sa Showtime ay isang babaeng may paninindigan, may tapang at may wagas na pagmamahal. Takot siyang masaktan, oo. Kaya naman ganoon na lamang ang kanyang pag-alma dahil ayaw niyang hayaan na sirain ng mga kasinungalingan ang magandang bagay na mayroon siya ngayon. Sa huli, ang katotohanan ang mananaig. Ang pagmamahalan ni Kim at Paulo ay para sa isa't isa at walang hula o chismis ang makakatibag doon hanggang sila ay nagkakaintindihan at nagtitiwala sa isa't isa. Ang insidente ito ay magsilbing paalala sa lahat. Huwag basta maniwala sa mga naririnig, lalo na kung galing ito sa mga taong wala namang kinalaman sa kwento. At para kay Kim Chiu, ang kanyang pagiging totoo at matapang ay lalo lamang nagpamahal sa kanya sa mata ng publiko. Ang prediksyon ay nanatiling prediksyon na lamang, isang kasinungalingan na binasag ng katotohanan ng pag-ibig. Stay strong Kim Chiu and Paulo Avellino. Stay strong Kim Pao. Yan ang sigaw ng bayan. At huwag basta-basta maniwala sa mga prediksyon o hula ng tinatawag nating si Roddy Baldwin. At sa kabilang banda, ang paglubog ng isang haligi, ang madamdaming pagpanaw at ang hindi matatawarang legacy ni James Ernest Curtis Smith. Sa mundo ng showbiz, madalas nating nakikita ang mga artista sa kanilang pinakikinang na anyo, nakangiti, masaya at puno ng buhay. Ngunit, sa likod ng kamera at spotlight, sila rin ay may taong umaharap sa mga hamon at bigatin ng totoong buhay. Ito ang mapait na katotohanan ng hinaharap ng pamilya ni Ann Curtis at Jasmine Curtis Smith sa pagpasok ng bagong kabanata ng kanilang buhay. Ang balitang yumanig sa kanilang pamilya ay hindi tungkol sa isang bagong pelikula o proyekto, kundi tungkol sa pagkawala ng kanilang pinakadakilang sandigan, ang kanilang ama. Ang artikulong ito ay isang pagpupugay sa buhay ng pag-ibig at legacy ni James Ernest Curtis Smith, ang mag-amang humubog sa katatagan ng dalawa sa pinakasikat na bituin sa Pilipinas. Ang anunsyo ang bumasag sa katahimikan sa gitna ng ingay na social media at masayang pagbati ng bagong taon. Isang tahimik at mabigat na post ang pumuko sa atensyon ng publiko. Walang nakakaalam na sa mga sandaling iyon, ang pamilya Cortez ay nagdadalamhati sa pamamagitan ng kanilang mga official social media accounts. Ibinahagi ng magkapatid na Cortez, Ann at Jasmine Cortez, ang isang balitang dumurog sa puso ng kanilang mga tagahanga at kaibigan. Ang larawan ay simpleng ngunit puno ng emosyon. Ang mukha ng kanilang ama na si James Ernest Curtis Smith, kasama nito ang isang caption na puno ng pagmamahal at paggalang. Inilarawan nila ang pagpanaw ng kanilang ama bilang unexpected yet peaceful. Isang klase ng pag-alis na bagamat hindi inaasahan ay nagbibigay pa rin ng kapayapaan sa kanyang huling hininga. Sa kanilang pahayag, tinawag nila itong true patriarch, isang tunay na haligi ng tahanan. Hindi lamang siya basta ama, siya ang pundasyon kung saan naitayo ang katatagan at tapang na nakikita natin yun kina Ann at Jasmine.